Okay mga bro, magandang araw. Welcome back na naman at mayroon na naman tayong gagawin isang digital na kiluhan dito. Yan, bali ang digital na kiluhan na ito mga bro ay pag-aari ito ng tindahan. Dahil bumili tayo sa tindahan, nakita tayo ng may-ari ng tindahan ay papagawa raw niya ito dahil ayaw mag-charge. At ito ay pinadala sa atin. Okay, so tignan natin mga bro kung bakit ayaw mag-charge ang kiluhan na ito. Okay, so subukan natin isaksak yung kanyang charger. Bali ito yung charger niya mga bro. So tingnan natin kung may lumalabas na voltahe dito. Bali ang kiluhan na ito mga bro ay 6 volts yung kanyang battery. Ibig sabihin ang lumalabas na voltahe dito sa kanyang charger ay 6 volt din. Okay, so subukan natin saksak. Ayan, tapos itis natin kung may lumalabas dito na 6 volts. So check natin. Bali walang output mga bro. 0.008 lang. Dapat mayroong 6 volts na mariread yung ating digital multimeter. Okay. So bali dalawa mga bro yung kinuha ko dun sa may-ari na charger. Ang sabi ko, kung halimbawa sira na yung pinaka kanon makina nito, yung pinaka board nito, ay ipapalit ko na lang ito dahil mukhang okay ito. Ang problema lang mga bro, ito hindi magkasukat. Yan, mas maluwang yung gitna nito, yung butas nito. Ito mas maliit. Ayan o, mas maluwang o. Yan. Ito naman, pag ito yung ginamit, pag sinalpak mo ganun sa pag-charge niya, sa mismong female plug niya, hindi kumakasya ito. So ang mayayari ay itong pinaka jack niya ito mga bro ay ipapalit natin dito. So subukan natin ito kung good ito. Yan. Malamang mga bro yung charger lang ang naging problema niya. So check natin. So ayun mga bro, meron siyang 6 volt. Ayan o, 6.03. Ayan. Okay, so ililipat natin mga bro yung cord nito, lilipat natin doon sa isa. Okay, so buksan natin ito at kakahuyin natin itong pinaka cord niya na ito. Yan, dahil mas maluwang ang nito, butas nito sa gitna. So ito mga bro ay nito, parang nito, ibang brand yung pinaka kiluhan nito, yung charger na ito, kaya siguro mas maliit yung butas sa kanyang gitna. Okay, buksan natin to. Yan, so, tanggalin natin. Para hindi na tayo mahirapang mag-repair, transfer na lang yung pinaka makina nun. So, saksak natin yung natin, panghinang natin. Yan, so painit muna natin yung natin, panghinang natin. So habang pinapainit yung panghinang natin mga bro ay baklasin na rin natin to. Ito lang yung tatanggalin natin, pinaka cord na ito, dahil maliit yung kanyang butas sa gitna. Okay, tanggalin natin yung nito, itong pinaka cord. So pag nagpapalit kayo mga bro ng cord, titingnan nyo lang yung polarity ng pinaka natin.
yung pinaka-capacitor natin. Bali yung titingnan lang natin dito yung negative at positive ng capacitor para di tayo maligaw. So ito yung ating positive, ito yung ating negative. Ayan o, may sign yung kanyang negative. Ayan o, may sign yung kanyang negative. So tanggalin natin. Ayan. So butasan natin. Ayan. So kahuyin naman natin mga bro yung cord nung ano yun, yung di gumagana na board ito. Ayan. So tabi natin to. So ikabit natin yung positive at negative natin. Ayan. Okay, tapos hinangin natin mga bro. Okay. So bali na hinang na natin. Subukan natin ilagay doon sa kanyang ano, bahay. Balik natin ngayon. Yan. Tapos lagay natin yung kanyang screw. Ayan. So, tanggalin muna natin yung ano, yung pinagkahuyan natin. Subukan natin i-ikon ngayon. Saksak natin. Subukan natin itis ngayon. So focus natin ng konti. So check natin mga bro. Ayun. So bali meron na siyang 6 volts. Ayan o. Okay, subukan natin ngayon sa kilohan kung magcha-charge na yung kilohan. Subukan natin iangat. Bali dito yung kanyang pag-charge ng mga bro. Ayan. So ayan mga bro, nag-charge siya. Ayan o. Ayan. Okay. So subukan natin i-on ngayon. Ayun. So ayos mga bro. Okay na. So ganun lang gawin nyo mga bro. Kung halimbawa ayaw mag-charge, dalawa lang ibig sabihin pag ayaw mag-charge sa battery ang problema o sa charger. Okay. So ayos.